Court to transmit or deliver the SALN. Ang tanong ni Senator Drilon, dala mo ba ang SALN? Hindi ba napaka-reasonabling tanong yon? Could have been asked by Senator Enrile or Senator Arroyo. Ngayon, how can that be biased when it was the very reason why the chief, the clerk of court was there? Secondly, after the SALN was, disclosed, both the defense and the prosecution said, ebidensya namin yan, sabi ng depensa. Gagamitin namin yan to prove that the Chief Justice is innocent. So how can Senator Drilon, by ferreting this SALN, which will in turn be used by the defense to prove they're innocent, the innocence of the Chief Justice, a sign of bias. So ako doon. So tingin nyo parang no damage done naman, Congressman? Wala napaka-natural, could have been asked by anybody. Pakinggan po muna natin yung tanong ng bayan, baka maaari nyo sagutin to. Narito po. Tanong ng Bayan. Kailan o gaano pa ba katagal yung mangyaring mga diskusyon at kung matatapos ba ito ng kaagad-agad? Okay, gaano katagal yung mga diskusyon pa? Kailan ba matatapos ito? Sa palagay nyo, matagal pa po ba ito? Attorney. Sige, si Congressman muna. Congressman. Sa akin, malaking bagay kung ang depensa dito. Kung lahat na lang ng bagay talagang objection at punto por punto, matagalan tayong konti. Kasi nagtaka ako, sabi ni Justice Corona, punto por punto kung sasagutin ang lahat ng akusasyon. Ang lumabas ay punto por punto kung itatago. Kaya sa akin, ganito, is this really a criminal case? Is this really a criminal proceedings? Na kung saan due process rights palagi, rules of court palagi, as if anything outside the rules of court will violate due process. Kaya ganun talaga, very technical. Para sa akin, this is an administrative proceedings. Paano magtanggal ang Korte Suprema ng isang huwes? Ganun dapat ito. Hindi naman criminal procedure. Pag the moment na criminal proceedings ito, ay talagang tatagal tayo. Tingnan natin yung Maguindanao Massacre. Everybody knows that who committed the crime. Pero 2 years na, hindi pa umuusad kasi ang depensa object ng object kahit na malinaw para sa at least sa prosecution kung sino ang gumawa ng Maguindanao Massacre. Yun din ang kahinatnan. Attorney, pakipaliwanag yung object ng object. Ano yung... Is the intention really to delay? Hindi po. Napakaliwanag nung sa Sibula pa sabi namin. Kaya kami nilalatag namin ng mga bagay-bagay para mapabilis at maintindihan ng bawat isa kung anong tinututukan natin. Hindi po kasi lahat na pwedeng ipasok na lang natin, ilahok tapos mamimili po tayo kung ano po yun nandun. Pero yung, just to quickly interrupt, Attorney, minsan yung meron na daw sabi itong mga abogado, siyempre, may continuing objection ka na, bakit nag-object pa rin, humihingi pa rin ng 1 minute na maganda kwento. po yung tanong nyo, paliwanag ko po yan. Kasi medyo yan po sa salitang abogado po, ang ibig sabihin po ng continuing objection, let's say may tinanong at lumusot. Sabi, okay, you will be allowed to answer, like proceed. Ngayon, yung ganong klase ng tanong ay sa tingin mo ay hindi maganda. Doon sa interest mo, o hindi sa hindi maganda, kundi hindi naayon. Sasabihin mo, I would like to pose a continuing objection. Bakit po tayo gumagamit ng continuing objection ayon sa ating batas? Kasi po ito, gusto mong parang, alam nyo yung nagkukulay, hina-highlight mo para sa babasa. Ito mga tanong na to ingatan nyo pag binasa nyo, pero po wala na pong appeal ito Wala po appeal ito. So, ibig sabihin sa ordinary course of things, yan po ay pag umakyat sa mas mataas na hukuman, makikita nila, continuing objection, kaya pala may continuing objection, pag-ingatan natin pagbasa po nito. Ngayon, wala na pong pupuntahan to. Pag pinabayaan namin, yun naman, sabi nga na, lagi naman yung tinatanong, ano yung bar of public opinion? Kasi po, ang hirap sa kalagayan namin, siyempre, meron po tayo dun sa legal. Tapos meron tayo sa public. Pag narinig ng public, siyempre marunong naman rin ang publiko. Kaya lang you have to present it in the proper context. Wala pa po kaming paraan para magpaliwanag dahil yung presentasyon pa namin po ay sa dulo. Matagal pa po. So, yun po yung medyo, I think, both the legal and yung aspect na yun. Kasi kahit nasabihin natin na hindi, sige, pabayaan mo na nga lang pabayaan mo na lang kung totoo. Tama, pero po may karapatan po tayo. Sususugan ko lang po yung binanggit na ordinary, just like ordinary judges. With all due respect, ang tingin po kasi namin dito, this is an impeachable public officer. Kaya po nilagay yan dyan sa ating konstitusyon ay dahil nga protektahan yung mga matataas na may katungkulan sa ating pamahalaan to maintain the stability of the system. Ngayon po, paglalang po yan na at any given time, parang ordinary judges. Sa ordinary judge nga, hindi lang substantial, clear and convincing. Kahit po itanong nila yan dyan sa Supreme Court, bago po magtanggal ng judge yan, clear and convincing. Ito pa po, evidence, mas mataas po. Ngayon, pag
ito, isang impeachable public officer, ganun lamang po, dapat po sana yung framers ng ating konstitusyon ay hindi na po sana nilagay yun, tinanggal na lang po sana. Yung nakikita kasi ng mga, na ating viewers na pagkatagal-tagal at naboboard sila yung mga marking at saka, of course, nung sinabi ng prosecution, they're gonna be presenting 100 witnesses. Oh my God, maabuti na 1 taon ito. Hindi ba pwedeng pabilisin? Actually, pwedeng pabilisin yan. For example, yun ang hiningi namin sa depensa. Pag ang ebidensya ay public record or public knowledge, dala na ng Registrar of Deeds, yung titulo ng BIR Commissioner, ano pa bang maraming pag-uusapan sa authentication, etc. Halimbawa ko lang, ng delay. Last week, Burgundy, may dalang resibo, di ba? Maraming resibo, ang haba nun, dala-dala niya, binasa ng abogado. Nag-object si Justice Cuevas, ay hindi, dapat witness ang magbasa nun. Ang tagal nun, kasi may isang akong kaibigang na contempt sa loob ng korte dahil nakatulog siya at 30 ka-resibo yung tinetestify ng witness eh. So, para sa akin, mano ba namang sabihin ng lawyer, tapos yung witness magsabi na, Paano ba namang gawin nyo na yan before the trial starts? Precisely. So, sa akin, Pero decision yun ng presiding na talagang... yes, I know. But Justice Cuevas did not have objective. What due process rights will be violated kung abogado ang nag-run through ng numbers, tapos, di ba, sabihin Mabilis na Congressman, with all due respect, kasi po, alam niyo po, kaya naman ganoon. Kasi, kaya ka nga po tumatawag ng testigo po, ano? Kaya natin po testigo para po sa bibig ng isang testigo, manggagaling ang katotohanan na gusto po natin. Okay. Kasi po pag yung babasahin po natin, walang pagkakakaya nga sabi niya, pa-open na kaya natin sa witness stand at ba i-cross-examine, di po ba? Kaya testigo rin kasi ang mag-testify nun. Pero last note na lang, yung sinasabi na habang tumataas ang pwesto mo, lalong pahirapan dapat ang pagtanggal sa'yo. Opinion yan siyempre nung nakataas na pwesto. Para sa ordinaryong taong bayan, pag tumataas ang pwesto mo, dapat ang standards mo, hindi mo pataasin masyado para mahirapan ka namang tanggalin. Dapat mababa rin yung standards. Ano po, tuloy-tuloy, maraming salamat sa inyo. Alas 2 na po, attorney at congressman, maraming salamat. Attorney Tranquil Salvador and Congressman Neil Colmenares, magandang hapon po sa inyo. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Alright, alas 2 na po and anytime now, magsisimula na ang 13th day ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona and we expect na i-wrap up na, hopefully, until tomorrow itong Article 2 ng impeachment case. Ano? That's right. At yung question mo ni kanina no, kung gaano kahaba pa ito, question ng taong bayan at ilang witnesses, mukhang ang inatasan dito, both parties, both camps, hindi lamang yung prosecution, hindi lamang yung depensa, ang mandato sa kanila ng korte ay pag-usapan nila kung paano po ito mapababa yung mga number of witnesses. Paano si Attorney Tranquil? Okay. Kasi nga, okay lang, attorney. 100 kasi yung sinabi nila, pero apparently hindi naman 100 talaga ipipresent nila, no? Mukhang mas mapapaiksi pa ito. At yun nga, even itong marking ng mga dokumento, no? Which, for the record, no? Hindi pa admitted as evidence, minamarkahan pa lang, nagpapatagal dito sa proseso. Minsan, ang impresyon ng ating taong bayan, siguro, Nick, na ang ating presiding officer ay nagiging stricto masyado at nire-require nga, kagaya nung binanggit na example, na talaga yung witness sa magtestigo. But to be fair to the presiding officer, there were also a lot of times na siya na mismo ang nagtatanong para hindi na mahirapan yung prosecutor. Okay, meron tayong man on the street interview, no? Alamin natin ano bang sinasabi ng taong bayan patungkol dito sa nagpapatuloy na paglilito si Chief Justice Renato Corona. Panoorin po natin. Sobrang naging malaking issue tong ano na to. So, yung focus ng mga tao nalilipat talaga at napupunta talaga dito at nawawalan ng focus sa mga ibang bagay na dapat gampanan. Pero pag natapos to, tingin ko okay na. Panawagan naman dyan ng University Student Council at lahat ng mga estudyante dito sa UP Diliman ay maging mas sharp pa yung analysis natin doon sa impeachment trial na isa talaga ito nagiging systematic problem. Hindi lang doon sa proceedings na alam naman natin lahat na nagsiserve dapat talaga para sa mga estudyante at mamamayan. Nagbabalik po tayo dito. Nagpapasalamat tayo sa ating guests earlier at sinasamahan na naman po tayo ng ating resident legal consultant, Attorney Joey. Maraming salamat for coming back, helping us explain. Attorney Joey, yung on the issue of delay, ano, merong nagsasabing kayo ang nagpapadelay, nagsasabi naman ito, hindi naman kami nagpapadelay. In fact, nakikita natin si Attorney Cuevas, sabi niya, I will not only stipulate, we admit this document. Sa tingin mo ba, Attorney Joey, saan nanggagaling yung delay?
Well, siguro sa kadahilanan na ito na ang ating tinatahak ay mas malapit talaga sa parang criminal proceedings. Whether we want to admit it or not, parang doon napupunta ang procedure na inadopt ng Senado. No? Ngayon, sabi ni Congressman Colmenares kanina, parang hindi yata naaayon yon dahil ang pakay lang naman ito is parang to remove Chief Justice as sitting Chief Justice. So kung ganon, walang pinagkaiba ito sa administrative proceedings na hindi naman kailangan ganong klaseng kastrikto na proceedings. Minsan napapag-isipan ko rin to at pag may nakakapanayam tayong mga kababayan natin, mahirap din kasi na magmungkahi ng ibang procedure. Dahil siguro nandito na yung bias ng pagiging abogado na gaya ng sinabi dati ni Senator Enrile nung pinapaliwanag niya, ito ang time and tested na procedure. Kaya nagtatanong si Attorney Enrile, ano ang gusto mong iparelax? Ano ang dapat natin baguhin? Kung meron kayong naiisip na alternative na pamamaraan, i-propose ninyo at ako naman ay open na i-adopt yan. Kaso, maski ang prosecution, wala naman silang Pero kasi maimungkahi. sinabi ni Enrile nung nagpe-present ng mga dokumento, enough with all the clutter, just the document speaks for itself. Hindi ba pwedeng ganun na lang? Basta the document will speak for itself. Kailangan ba highlight ito, gano'n? Kailangan pa yun? Doon pumapasok yung pangangailangan na i-emphasize ang ilang punto na kino-contain doon sa document na pinipresenta or ihahain later on as evidence. Kasi gaya nga rin ang sabi ni Attorney Tranquil, ito'y wala nang apila eh. So, kapag nagkaroon ng conviction or acquittal dito sa impeachment, tapos na ang kwento. So, wala ka ng pagkakataon na i-emphasize yung gusto mong i-emphasize doon sa mga parte pero ng lang akong na-curious lang ako kasi kahapon, nung pinakita ni Kim Henares yung ITR ng mga corona, hindi inalaw yung pagbasa ng mga figures doon. Bakit ganon? Sa aking pananaw, dahil lang pakay ni Senator Enrile is, kung gusto mong ipakita kung anong nilalaman nun, maaari namang mag-refer ka doon sa ITR mismo. Bakit kailangan mo pang, parang ang pakiramdam ni Senator Enrile, kailangan mo pang lagyan ng konting drama. Di ba kaya nga binanggit niya, is this for propaganda? Correct. Yes, Ang sinasabi ang prosecution, na we just want to put it on record. Tapos ang sinasabi ng mga kabila, best evidence is the document, mismong dokumento. Yun nga, yung But balance as a viewer, I'm curious. I wanna know what's in there. Di ba? Parang ganon. Pero hindi pala, under the law, hindi basta-basta pwedeng isiwalat yung mga ganon. Well, may style yan. Siguro dahil doon sa pagkakatanong o pagkakapresenta ni Attorney Art Lim kahapon, medyo siguro hindi masyadong nagustuhan ni Senate President Enrile na parang ang gusto naman ni Senate President Enrile is, let's stick to what the rules provide, which is the document itself is the best evidence of what you are trying to say. So, will there come a time na babasahin at makikita yon na ilalabas? Ng mga senator judges. Kasi sila naman ang maghuhusga. Hindi naman yung public na nanonood sa ating programa eh. Pero but the people are also judging what's happening, hindi ba? Dapat kasali naman tayo. Bakit ganon? Doon siguro pumapasok yung sinasabi nating ours is a representative democracy. Yung ating mga hinalal na senador at congressman, yan ang ating mga kinatawan. Representative democracy nga, Attorney Joey. Kaya yung ating mga representante